Well, sa mga kausapa, kumusta na usab kamong tanan, mga igsoon o mga kahiglang ko din na sa Dios. Grasya bendisyon ta sa atong langitong man sigapon manaka na tong tanan. O welcome sa another day of Bible study. Kauban ni Atty. Lemuel dinhi sa programatang The Sovereign Grace Hour. Ang programa nato diri sa kahanginan na himong panalangin alang kaninyo. Mosamo diri sa US again kang Brother Jaime, kang Beth, sa mga kabataan ug sa mga apo. Kanyo tanan ri ha. And then mosab sila ni Christy o husband ni then bisan pagani atong mga kaigsuonan Trinidad Pitas, Canada. Kumusta mo? Ato sa mga pag-ampo, nga kamusab din sa Metro Manila, Pastor Salakop, and then Brother Ariel is Pampanga, nasa may Palawas. Doon na kita magkita, kita Pastor Roy Kasipli, kanong sunod buwan, alang sa ato ang pagahimuon nga Bible Seminar diya sa Beraca. Mga taga-Bohol nga naminaw ron, labi na sa mga pastors o katong mga mahiligon sa pulong sa Ginoo. Doon na tayo libreng Bible Seminar diya sa Beraca Beach Resort alas 8 sa buntag. Diya bitaw sa Talibon, sa Talibon, so sa Talibon, Bohol, alas 8 sa buntag sa Beraca Beach Resort. O pahinaot sa nako, nga ato din ring mga kaigsuonan, Brother Adlaon, kang Brother Makoy, ang Pastor Jorin, of course, sa pamilya nga Narte, nami din karong pizza 21, pero atong seminar pizza 22 adlaw na nga Biyernes. Sige, ato ta sa pag-ampo, again, akong pahimdom sa atong mga kaigsuonan din sa na ang Tagaytay, sayo migikan. Okay? Sige, ato ta sa pangalyo po, panugin nato sa ginutan natang bulatong Karolawa. Lakip na ang ato nga midweek service and prayer meeting karon nga gabi diri sa church. Mag-pray ta. Kalipay na sa blamong among langit noon o mahigugmaon nga Dios nga this time mausahan sa namo Lord paghisgot pagtuon imong mga pulong kani akong pagampong imo kani panalanginan sa pagani si Atty. Lemuel nga mag-expound din bless Lord sila ni Bimboy Charis o sa mga kaisunan namo nga naas balatian mag-extend ka sa imong healing hand sa kang Rachel anak ni Brother Lingling o gisong Nori even Lord sa kang Brother Binlot di ko nun Maginoo sila ni Brother Dodi usab sa Tagom usab Lord akong gitaras pagampo sa pagani si Brother Luloy Miharis sa Tagom bangan mo siya Ginoo bless sa mga mission sa mga workers even sa mga programa na po sa different radio stations sa mga nagapanguma ikaw pala yung magapanalangin Ginoo sa mga nagnegosyo na mga makaigsunan even Lord karong gabi sa mong midweek service and prayer meeting mag-bless ka Ginoo nini Father amuli nga prayer help us masabtan na mo yung mga truths nga i-share karon ni Atty. Lemuel in Jesus name we pray amen and amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa pinasahi nga awit. Precious Memories. Sige, mag-aadto kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Padayon na to ang ato ang meditation diri sa Proverbs chapter 17 na nakit kita diri sa verse 21. Proverbs chapter 17 verse 21. Akong pagabasahon. He that begotteth a fool doeth it to his sorrow, and the father of a fool hath no joy. Diri sa Cebuano kadtong nanganak og usa ka buang nakaangkon ini sa iyang kasub-anan
ug ang amahan sa usa ka buang walay kalipay. Again, diri sa itong gibasa, Proverbs 17 verse 21, He that hath begotteth a fool doeth it to his sorrow, and the father of a fool hath no joy. Mga igsoon, kaning giingon diri nga he that begotteth a fool, naga pasabot kini sa usa ka amahan nga naay anak nga nagdako nga buang, a son who grows up to be a fool in a sense nga dili mentally deficient, dili tungod sa kakulang sa utok, apan buang siya, gitawag siya nga buang di sa Biblia kay tungod sa pagkadaotan sa iyahang could be siyang bastasan, kanang nagasukol siya, rebellious, o labaw na sa tanan, kanang pagkadili niya Diyos nun, ungodly. So gitawag siya og buang. Ang unang sinugdanan, kalipay sila sa amahan nga nasa'y anak, pero because of being katong giingon ako, rason nga gitawag siya nga buang, ang kalipay sa usa ka amahan naundang, nahimong napulihan sa usa ka, ang giingon diri sa verse, doeth it to his sorrow, na napulihan sa iyahang kabalaka, sa iyang kasubo, tungod sa pagkabuang sa anak. Padayon nato diri ingon pod, and the father of a fool, ang amahan sa usa ka buang, hath no joy. Ang amahan sa buang anak nagadala kini og not only sorrow, kaguol, magdala pud kini og kaulaw nga dili magdala og panalangin, of course, kung dili mahimong burden, mahimong bugat sa usa ka amahan. Makitaan po nato diri sa Proverbs chapter 10 verse 1. Kani nagatabang kani nga verse, nagatabang kini sa atong gibasa po diri sa 17 nga ang realidad nga ang anak, ang binuhatan sa anak, makaapekto sa mga ginikanan. Ang maalamon nga anak, it is a source of joy. Mao ka na ang mahimong maghatog og kalipay, peace of mind sa parents. Pero ang usa ka anak nga mahimong buang, kanang musukol sa parents o di kaha naghatag og labad sa ulo, muupod ka ng anak ang source, ang rason sa kaguol, dili lang sa amahan, pati inapod sa mother, sa inahan. No, sa Proverbs chapter 10 verse 1, ingon sa Biblia, a wise son maketh a glad father. Ang maalamong anak daw naghatag og kalipay sa iyang amahan, but a foolish son is the heaviness of his mother. Apan ang kanang buang nga anak nagapabugat sa iyahang inahan. Ang atong makitaan diri nga kamatuoran, mga igsoon, napay another verse diri sa Proverbs chapter 15 verse 20. A wise son maketh a glad father. Ang maalamon daw nga anak magahatag og kalipay sa iyang amahan, pero ang buang, but a foolish man despiseth his mother. Nagapasipala siyahang inahan. Diri kani nga verse, ang buang dili lang naghatag og kaguol, it is also an active disrespect
especially to the mother. Ato ang makita diri mga igsoon nga ang mga ginikanan di ay makahimo lamang sa ilang tanang mahimo aron mag-guide, matudloan ang ilang anak. Apan kung ang anak mo pili dira sa pagbuhat og binuang pagkabo ng binuang, bisan pa og Diyos nun ang iyang parents, ang ginikanan, kini magahatag og kasakit sa ilaha. Now, kung ang anak gipadako sa iyang ginikanan nga tarong, godly way, pakita ang gugma, pero kaning anak, perhaps because of friends, mga influences around him, lahi ang binuhatan, mga binuang, before the eyes of God, tubangan si Ginoo, dili na accountable ang ginikanan. Accountable na dira ang anak. Pero magdala gyapon kini og grief, kaguol, dili lang kaguol, especially sa amahan. Magdala pud kini og heaviness or kabug-aton or burden sa inahan. Munang unta kitang mga anak, regardless sa edad, unta mahimo tang blessing sa ato ang parents. Ang ato ang binuhatan dili mahimong makapaulaw sa ilaha, ug dili unta ato ang binuhatan mahimong ma-stress ato ang ginikanan, labaw na sa tanan ato ang inahan. Sige mga igsoon, mao kato ato ang meditation. Magpadayon kita sa pagtuon diri sa doktrina sa grasya. Atong naundangan kagahapon ang diri sa verse sa Ezekiel chapter 36 verses 24 to 25. Ato ang gisgutan di ay ang laing tawag sa pulong regeneration. Ato ang karuntak na among igsuon, nagatuon na kita sa doktrina sa grasya, doctrines of grace, particularly kaning doktrina sa pagkatawo, pag-usab, doctrine of regeneration. So ang Biblia nagatawag sa pulong pagkatawo, pag-usab, aside from the word itself, regeneration, ang lain pong tawag niini, una, bagong binuhat, new creation. Number 2, new birth. Ikatulo, born again. So ang regeneration and born again, pareho ra kana, pareho ra kini. Ang ikaapat, gitawag po kini quickening, pagkabanhaw dira sa Ephesians chapter 2 verse 1. O ikalima, gitawag po kini og spiritual circumcision. Mo nang na ato nang nisgutan ang Roma kapitulo 2 bersikulo 28 to 29. Now ato ang gitun-an karon kaning verse at kaning text in support of the word spiritual circumcision diri sa Ezekiel chapter 36 verses 24 to 27. So ato ang isgutan nga kaning verse 24 nga nag-ingon, I will take you from among the heathen. Kani nagapakita kini og effectual calling. Ang Ginoo gather niya iyang mga pinili, iyang elect, ug iyang ipaduol ngadto kang Kristo. He draws them to himself and to his son. Ug ato pong na isgutan nga ang
phrase diri nga, then will I sprinkle clean water upon you. It does not refer, dili ni nagpasabot sa bunya, sa baptismo, sa baptism. Nga ang uban makabali nga mo daw ang pasabot, pero nagpasabot kini sa puti nga tubig nga mao ang cleansing power of the blood of Christ. So, at nang nabasa sa Hebrews chapter 12 verse 24. And then ug kaning ingon diri magsuon nga, and ye shall be clean from all your filthiness and from all your idols. Nagapasabot kini nga ang regeneration, ang pagkatao pag-usab, is not just calling, dili lang may pagtawag, but it is there is cleansing, na ilimpyo. Ang saman ang limpyuhan kita gikan sa ato ang original sin, our inherited corruption, and then it cleanses us from our actual sin, mga butang ato ang nabuhat. And limpyuhan ta mga igsoon from ingon diri kanang from all your idols. It refers to anything, bisag unsang butang nga mas gihigugma pa nato labaw na sa Ginoo. Na once ang taong regenerate, muusab na iyahang mga priorities in life, mag-focus na siya dira sa Ginoo, katong iyahang mga giuna, gi-prioritize or ginahatagag mas dako nga bili, iya tong biyaan mo nang ingon diri, and you shall be clean from all your filthiness. Malimpyuhan mo sa inyong tanang hugaw or tanang kahugawan, o gikan sa tanang mga idols, mga Diyos, dili lang kanang larawan nga gi-carve, nang binuhat sa tao, but Diyos nga in a way nga katong as I've said, mga giuna nato more than the Lord. And then let's proceed diri sa verse 26 to 27. Ingon diri, a new heart. Akong ginabasa ang Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27. Ingon diri, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. Sa previous verses, ato nakitaan ang effectual call of God ug ang iyahang a cleansing grace. Ato ang makita diri ang tinuod nga kabaguhan, ang regeneration nga na ay divine transformation sa kasing-kasing. Ang Diyos mismo, in other words, ang Diyos mismo ang nag-ilis sa kasing-kasing sa usa ka makasasala. Munang ingon diri, a new heart will I give you, and a new spirit will I put within you. So kaning bagong kasing-kasing, dili lang gi-repair, giayo, kundili gihimo nga bag-o, gihimo pag-usab, bago siya, renewed heart nga buhat sa Ginoo. Kani mag-involve na kini og mga bag-ong principle sa kinabuhi. Ang tao nga gi-regenerate sa Ginoo kay tungod bag-o na iyang kasing-kasing, bag-o na pod iyang mga tinguha, and iyang mga tinguha para sa pagkabalaan ug ang iyang mga tinguha naa sa mga butang sa Ginoo, no butang sa Dios,
His desires, His new desires, or for the holiness of God and the things of God. Og kay tungod bag-o na pud iyahang kasing-kasing, bag-o na pud iyahang mga pagbati, iyang affections, ang iyang pagbati nga naa ang pagigugma sa mga butang nga nagahatag og kalipay sa Ginoo, pleasing sa Ginoo, and righteous before the eyes of God. O kay tungod bag-o pud iyang pagbati, iyang affection, iya pong makitaan nga ang mga butang nga dili angay buhaton or not righteous before the eyes of God, iya pud kining ginadumtan, iyang ginahit ang pagbuhat og sala. Mao ka nang pasabot diri nga I will put a new heart will I give to you, and a new spirit will I put within you. Mao kini ang gitawag natong new man, new creature, atong nabasa sa Ephesians chapter 4 verse 24. And then ingon po diri, and I will take away the stony heart. Kani mga igsuon nagapakita nga unsa ang tinuod nga tao, the original of man, nga naa siya'y stony heart, kin kasing-kasing nga bugnaw dira sa Ginoo, kanang walay gibati towards sa pagbuhat sa sala. No, wala siya feeling murag okay ra siya ang pagbuhat og sala, kasing-kasing nga dili mo respond, dili mo maminaw sa pulong sa Ginoo, and kasing-kasing nga incapable, dili makabuhat og kanang pagrepent or pagtuo. Mao na ang the old sinful nature ug ang kinaiya sa usa ka tawo nga wala na regenerate. No, kay tungod ang tao patay man spiritually, wala siya mga tingwa sa mga spiritual nga butang. Pero once ang tao i-regenerate sa Ginoo, butang giingon diri sa tong verse gibasa, I will take away the stony heart. So kay tungod bag-o na ang kasing-kasing, no? And not just take away the stony heart, I will give you a heart of flesh. So kani nga kasing-kasing na anadira ang paghigugma sa pulong sa Ginoo, kabalo na unsa ang sala o dili, og naadala ang obedience sa pulong sa Ginoo, obedient to God's will. Mga igsoon, wala namang kitay oras ato kining ipadayon sa sunod nga higayon. But before I'll end, if you are not yet sure of your salvation, the Bible says, repent, believe the gospel. Kininyong kauban si Attorney Lemuel Atup with Pastor Andres Atup Jr. Magaingon ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. Daghang salamat. Amen, amen. Praise God, praise the Lord. Salamat sa maong mensahe sa awit. Sige, Maikson, atong ipadining ato ang paghisgot mahitungod nining iglesia sa ato ang Ginoong Jesucristo. Apan sa di paday ni ana, sa kutubangan niya gyapon ning coffee, no? Samtang programa ta kamusab din na, no? Ga sulod ni atong tulumanon. Now, gahapon, this ata sa proverbio day atong meditation for today. Kini bang hisgutan na to gahapon, Proverbio Kapitulo 12 verse 2, where King Solomon said, a good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will he condemn. Kani sa unang phrase may ison man ito na expound kagahapon, no? A good man obtaineth favor of the Lord. Ang taong maayo, makabaton gayod sa pabor sa Dios. Now, kini bang speaking about the favor sa Ginoo,
they have a verses sa Bible maiso ng kanabang gitudlo or natpasidaan kundili gihatag ang mga saad mo na anong right term, no? Na yung mga promises ang Ginoo sa mga taong magtinarong o makita na to na just like for example si Joseph sa Old Testament times. Tapos si Joseph Maison bisan asa siya matuas kuyog siyang ginikanan or sa iyang mga igsoon or dito sa Ehipto sa bisan mo siya ginabuhat niya maigsoon gina-bless sa Ginoo. The 11th son of Joseph, diba? Rather of Jacob si Joseph. Kita na to dito giyon sa siya pagpanalangin siguro. Bisag to asa sa prisuhan panalangin na si Joseph. Nga naman to tungkol kay si naa sa kasing-kasing ni Joseph Maison ang pagkahadlok sa Dios. Pero kinitanan grace na po ni Ginoo, ha? At yung himduman Maison ang makahimog itag mga maayong butang. Di ta malimot sa giingon ni Apostol Paul sa Pilipos 2:13, no? It is God who worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang Dios nga niningtanan mo ay nagpalihok aron mohimo kamo sa mabutang nga kahimutan sa Ginoo. So kining makahimo litag maayo maigsuo, no? Kanang tanan working post Ginoo. Pero mula gina natay kita human responsibility. Grace lang yun po mabitaw na nung kita even kining atong pagpaminaw ron sa pulong sa Ginoo, grasya lang gyapon eh. Kung di tatagaan sa Ginoo sa iyang grace, di man gyapon ta mag-desire kay sa atong old sinful depraved nature, di man kita magtiwa sa mga butang iya sa Ginoo. Kanang giingon ni Apostol Paul sa Roma 7:18, for I know that in me, he said, ingon pa niya, sayod ako nga dinhin ako. That is in my flesh, dwelleth no good thing. Niya sa mga previous verses, ingon niya nga, may mga butang daw nga maayong gusto niyang himo, na pa di niya mabuhat. Nga naman na, Pastor, kana lagi sa ni Apostle Paul that time, no? Sa buhay pa siya physically, naan niya ang gitawag nga old sinful depraved nature, sama man ato. Manang grace good sa Ginoo Maison. Sa tingin ni Paul sa 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. Sa grasya sa Ginoo, ako nahimong ako maukaron. Kaysa na persecutor siya, gisave siya sa Ginoo. Nahimong na siya nga preacher, dili na persecutor. And the grace of God which was given unto me was not in vain. Wala daw mahimong kawang ang grasyang gihatag kaniya sa Ginoo. Bisan og ingon niya dito og ako nakabuhat labaw pa ni bisan kinsa. Apan dili gyud ako mo'y naghimo ni kundi ang grasya nga ni anako. See? Recognize no ni Paul sa trabaho sa Ginoo sa kinabuhi. Now, gining balikan nato ning Proverbs 12. Wabako mo hawa magsun ha. Ining verse 2, to kag-expound na to ning gitawag good man. No? So, ang tarong nga tao mo isuon makabatong yung pabor sa Ginoo. So, kung gusto tao ka ng favor sa Ginoo, makuha na to ang kahibuot sa Dios. Mga igsoon, ni agyo'y Bible, kining Biblia, ang Bible maigsoon, mo gini atong guide sa kinabuhi. O gini siyang giya, di gid pwede higala nga sa katao mahimong tarong nga walay Bible. Pastor, naman lagi itong na mga nasod nga kuan pastor, kana bang di mo to o Ginoo. Japan lang daan o. Ang mga Japanese Mason, pila magyog porsyento ng mag-research on yata ni ang kuan ba, exact percentage good, no? Sa mga real Christian din na sa kana bang Japan. Wala gyud Mason. Pero anong anak man nila pastor, anong gatarong man sila tungod sa ilang gobyerno nga bisan pagani maigsoon ang ilang mga lideres kung makahimo kay di mayo mga anomalya mo resign maginang sagad lang mo resign gyud dayon nya kung dili makaagwanta sa uwaw
magharakiri. Sa manang harakiri? Kanang halakirig, dili. Kanang harakiri is mag-suicide. Pumunta mo Japanese. Suicide na sila. Kamatay na sila sa ilang kauwaw. Pero sa to, adri ba isoon, kuhan, di man, may kuhan, di man madutlan o uwaw. Di po tanang naasa tong panggobyerno, di po tanang na may daghang tarong. Pero kanang mga di tarong ba, pabagaay na lang yun og sa pabagaay na lang yun og kamo na mahibaluan na manang to apong mahimo is i-pray na to ng mga naas pagtungdanan ngayon ta himuon nila ang butang nga kahimutan sa Dios. Atong mahimo is prayer, no? Nabalikan sa nato ning Proverbio kapitulo 12 bersikulo 4. Another dos. A good man obtaineth favor of the Lord. Isa ba ito makita nga gawas kan Joseph Maison? Na-verse ba na, Pastor? Tiyaloon niya na may versikulo na nga si Joseph. Giubanan sa Ginoo na kaning Genesis chapter 39. Genesis kapitulo 39. Bantay mo itong gitintal gani siya. Kaya tintal siya sa asawa ni Potifar. Nga resulta nga di gyud siya mo kuan ba gyud siya magpahaylo. Iyon niya sa verse 9, 39 verse 9 sa Genesis. There is none greater in this house than I, neither has he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. Sawa man kaniya. How then can I do this great wickedness? Saan ako sa paghimo ining dakong kadautan og makasala ako batok sa Dios and sin against God. Tawagin si Joseph magpatintal. Tanawa, gipreso siya kay gipasangilan ng rape. Pero unsay giingon din na sa verse tanawa ra god ang bersikulo ningon dito and Joseph was kini bersikulo ingon din sa verse 21. 39 verse 21. But the Lord was with Joseph and showed his mercy. Katong sa prison na siya ni. And the Lord was with Joseph. Ingon din apan si Jehovah nagauban kang Jose asa dito sa prison and showed him mercy and give him favor in the sight of the keeper of the season of the prison. Awara, diba, no? Yung naghatag pabor ang Dios kang Joseph bisan pa sa magbalantay sa prisuhan. Namigo ni Joseph ang magbalantay sa bilangguan. Niya tanawa verse 23, the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. Ato makita diri ang grace sa Ginoo, no? So magison, Panginoon tako kini atong sitag paminaw sa pulong sa Ginoo, muhatod kini kanato una kung wa pa ikaw higalo paksatit kaluwasan unta malandungan nimo kini ang pabor sa Dios na agyud unas na sa iyang makanakan mo panim sa ating salvation. Then I may say this time come to repentance unya paghinulsol si musala kay mo na ingon sa daghang bahin sa kasulatan paghinulsol repent. Marcos 1:15, Mateo kapitulo 3, singgit na ni John the Baptist, si Pedro on the day of Pentecost, tugo siya sa paghinulsol, mismo si Christ, si Pedro, buhat dos, unya, pagsalik ang Christ nga manluluwas. Unya, kung nahimo na tang mga magtotoo, atong pangitaon ng biblical baptism, diya siyang mga lugar, no? Ngitaan niyo ang usa ka biblikan hong bautismo. If not, kung wala pa, tayo mo yung kapastor, magsugod tag buluhaton diri sa moa. Kaya wala may Sovereign Grace Landmark Baptist Church or Mission din sa mong dapit.
Dirita magsugod sa mong balay. Na mga lugar nga diin gustong makhimo tawag buluhaton. Diya sa imo mismo panimalay higala. No? Masugda na to na. No? Kaya mga prayer nga ang buluhaton siguro mo lap nagpagayod. Sige. At ito sa padayong paghisgot. Dinhi sa pagkatukod ni Kristo sa iyang church. Apan sa di pa din na, ito di ay pahibalo maigsoon karong kana na ang Pebrero. Brother Mario, si Mago yung mutawag, Brad, kalimot mo ko, Brad? Brother Mario, Pastor Mario Bawan. Kaya itong pagtanawan training na to karong pizza 7, no? O pizza 8. Nawag na ito sa Brother Daniel Mabagyo. O kang Pastor Mario Magallanes o sa Brother Mario, no? O mga men, mga kalakinan ayo, mga babae, mga kalakinan. Unya kanang mga nagatambungan sa dayasto mga batanon. Pero kato na po mga hingkod-hingkod na, no? Aron makapil sa tong training karong pizza 7, alauna sa hapon, anak, no? Brad Mario Labawan, diya sa itong atigumanan sa Batumilong, no? O pizza 8, pizza 7 o 8, no? Karong Pebrero, idol na. Karon naman di ay sunod semana. Kung sunod semana naman di na ito himuon, no? So, sunod Bernes, not this coming Friday, next pa. No? Pizza 7 o pizza 8. Okay, so muna itong pahibalo niya usab, no? Ang ato sa mga buluhaton dinhing dapitas atong training padada sa Marso. Pizza 7 o 8 gihapon, no? Ato ning gitinguha nga atong mga men mabansay-bansay gyud, no? Then fellowship nato diri sa Santa Maria de sa ilang Pastor Freddy Pastor, no? Pizza 15 Sabado na, no? March 15, Lord willing. Unya sa Kantilan sa una Surigao City ato ta sa pizza 17 March 17. Gumusta day, Brother Roger Galinero, kang Rosalyn, de Surigao. Karong makababa ka, Jer, no? Brother Roger Galinero. So, atong plano nga sa March 17, Monday na siya, biyahita pa Surigao. Kay Tibok Adlaw, layo maging Surigao from Davao. Wala nga nata di Surigao sa pizza 17. 18, whole day, no? Tibok Adlaw, unya pagka Miyerkules. So, kwanda na, Bible Seminar na, Jer, pizza 18, March 18. Itatag lugar diya sa saka ni si Christ nga balik na to sa kalangitan, may isang diya sa buhat uno. Nagtigom gani ang 120 ka mga tinunan, apil na dito ang mga apostoles. Nakabig na po dito ang mga igsoon ni Jesus, ang mga igsoon si Maria, ang mga anak ni Maria, kaya naghambi ito po anak si Maria, Ang uban magod mingon nga umatoy anak si Mary, kay virgin mato si Mary, hantod karon sa pagka-virgin ana nga supot-supot ang mga pusot-pusot ang mga bata. Mao na nga nangakabig mao lagi po na kuangod mga kuangod to mga igsoon ni Jesus ayang pagkatao. Niya di niya luwason gyud. Grasyahan gyud. Tanawa usay prueba ana tawa niyo magson kini usa ni sa pagpamatuod nga doon na iglesia sa kapanahonan ni Jesucristo nga nagtigom gani naghimo og prayer meeting og business meeting. Piling 120 tataot ka dali Buhat Kapitulo 1. Buhat Kapitulo 1 unya din sa verse 14. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus
and with his brethren, kaklaro ana, kauban sa iyang mga igsuon, uban kang Maria. Sa daw, naghimo sila, maigsuon ni ato nga, kananang mga pagampo. Pangutana, na sa human na ba ni ang, niabot na ba ni ang Adlaw sa Pentecostes? Wala pa, kay chapter 1 man na. Chapter 1 man na. Pila sila kabuka to. Next verse 15. And in those days, Peter stood up in the midst of the disciples. May barog si Pedro, niya itong mga adlaw, taliwala nila. And said, the number of names, together we're about 120 ka. See? 120 kabuok maigsoon nagtigom dito sa upper room. Kinsa man to sila? Mga apostoles, mga tinunan sa atong Ginoo, o ang mga igsoon ni Ginoo sa Kristo. 120 sila tanan. Masama to sila? Mga magtotoo nga mga bautismado. See? So, iglesia to, siyempre, iglesia to kay naghihimo pagampo. Sa mga musulod ng bersikulo maigsoon, nagpili sila kanang mapuli ni Judas Iscariote. Asa nga verse? Verse, succeeding verses. Maigsoon, wala naman ito oras. Ito ni Parendugma, pansali pa ita magatapos, ako na yung pahibalo sa atong mapiksunan nga karong Domingo mato sa atong mga missions. Brad John Ruben, of course, no, sa Padada Brad John. O niya, Brad Timmy, ikaw sa tanawalang gyapon Brother Timmy, Ribal. Then sa Kiblawan, Brad Osting Langido, o si Brad Lindon po day, dahil na sa karong umabot nga Domingo Pichados, no? Brad Rito, di na sa Kiblawan. Sa isa lang mo kuhan, so good. Kaya humani Brad Lindon di sa Kiblawan, dito na po sa Labon, Brother Lindon, no? Handurog sa Junior manamilit, magaingon ng Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsunan, ini nga kabuntagon nga iyang gihatag nganis matagusak kanato. Ug salamat sa tibok gabi natong pagkatulog. Gihatag sa Dios ang protection kalinaw. Kadangat kita nini kabuntagon. Butang ato agyong pasalamatan diya sa Ginoo. O ako ang pagtimaya sa matag usa karon nga naminaw nini nga ato ang programa. Sa bisan asang dapit nini ato ang kapupudan even diha sa abroad. Ang Dios magapanalangin kanato, mahimuot nga magapanalangin sa matag usa kanato samtang kita nagapaminaw nining iyang mga programa o mensahe nga ginamalahan siyang mga alagad. Una kang Brother Attorney Limel Atop o sa second portion kang Pastor Andres Atop. Basin matinga mo anong na mga place of assignment. Brother Lindon, ako sa kabanan pa. Sa akong ikaingon ng mga kaigsunan, replay niya to ang second portion kay ang actual nga schedule yun is nasa first portion. Ato lang butang si pastor sa second portion tungod kay ang first portion kung dito ta sa stasyon sa radyo ibalik ragyapon. So ako ang imog pamagi nga inani ang sistema since naman tas Facebook wala man tas radyo kay sa akong hikayon sa mahimong mabalik sa normal nga to ang schedule 4 to 5 if magbalik og live si pastor sa radyo. If ever kung magbalik pa siya live, ana lang. Okay, akong pagtimbaya sa matag usa na to. Good morning and akong pagbasa o pag-acknowledge sa mga kaigsunan nagapadangat silang mensahe. O dinhi kay Sister Rachel Puebla sa Baricos. Good morning nimo dia Sister Rachel. Bana ni asawa ni Brother Lindon sa Baricos. Diha sa Dika Homes, Buhangin.
Okay, din sabta kay Brother Tuto de la Cruz diya sa Tagum City ang nagatanaw sa nitong programa. Brother Tuto, good morning nimo diha. Medyo taon-taon na punta wala nakita last atong Bible conference. Salamat sa Ginoo sa panagkitaay nato, panagkilanay personal. Dinita kay Pastor Herminio Hiromiano nagapaminaw sab sa tuang programa karon. O dinhi kay Jigjig Daging Kalipsan, anak ni Mr. and Mrs. Christopher Kalipsan o ni Sister Jennifer Kalipsan. May pagpaminaw ninyo diha mga igsoon, salamat sa Ginoo. O dinhita kay Sister Mildred Tagi. Nakabisita sab sa tuang live din eh. Okay, Sister Mildred Tagi, good morning mo diya. O kay Jigjig Daging Kalipsan, good morning Pastor. Jig, good morning mo diya. Jig, kasi imong mama magpapa, naminaw jud to naminaw jud po to karon. Wala si Brother Joke paminaw sa tuang live. So I'm pretty sure na naagi na siya sa mga post or replay. Okay, mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. Again, ining adlaw, laing adlaw sa tong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Bitaw no tinuod gyud ining mga tawhan sa Ginoo. Makapaminaw sa pulong sa Dios, dili pulan, but rather malipay pagyud gani hinoon. Inana ba pod mo yung mga igsoon? Ibalo kong inana sab mo. Kano na itang nagahinam-hinam sa mga pulong sa matuoran. Salamat sa Ginoo. Unta no, makahimot ako sa pag-live. Pero wala na hinayon. Again, at ito ang mga gibuhaton sa hay may maka babag, pero actually di ko na babag. Ako lang di mga igsunan is ang palibot ba. Gawasan na yung balay na ay mga kusog og mga tugtog. Napoy mga sakyanan. Pwede rin ko na sudlan sa kwarto. Pero sige lang, masigot pag-itugot sa Ginoo. Ito na ko'y handom. Anak mga igsunan nga makahimo yung live very personal. Separate sa ito ang daily program sa radyo okay sa ito ang and that's normal and that's biblical sa mala this Acts chapter 16 na kung paklion na kung Biblia mag-isunan matud pa diri sa Acts 16 na to okay akong point dito mga kaigsunan is padala there is verse 6. So patag panahon manggod sa tong kinabuhi dunay mga pagtugot sama na lamang sa nahitabo o sitwasyon sa mga apostol na wala sila nakawali or wala sila nakapreach o nakawali sa mga lugar nga ilang gusto o buot kung tangatuan tungod kay matud pa they were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. So gipugngan sila una sa balang espiritu sa pagwali for a meantime or for a time lang no kay later on na preach man gyud. So sige lang mag-igsunan ako sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nini mo desire akong pag-ampong ang kini ma-realize na. Okay mga kisunan, again di ta malimot sa pagpanugyan sa itong kinabuhi ning adlaw. Porta mulakaw, mahawa nito panimalay. Punta ang Diyos, magkapanalangin ka nato, maghatag ka nato sa iyang mga protection. Mga kisunan, importante yun na for believe or home. Manigyan ba? A home is not a house. Daghang kay mo tana, kasi kalainan sa home o sa house. Ang house is a building and a home is a family who live inside the house. Mao ba na? Basi di na mao.
so far sa panibawan o maubit siguro balay o ang pamilya. So muna mga kigsunan, salamat sa Ginoo sa iyang mga kaayo. Ani ka na to. Burag naglain po na kung tutunan na. Naglain-lain po nitong lawas. Salamat sa Ginoo. Okay. Kaya naman inunong puntag tambal. Okay mga kigsunan, hangtod sa sunod na panahon o gigayon, tuog-tuog na sabta. Sa to ang programang The Sovereign Grace Hour uban ni Pastor Andres Atop Jr. o ni Brother Attorney Lemuel Atop. Hangtod sa sunod nga panahon, dungog-dungog sabta, to God be the glory o may buntag sa matag usa.